good day. As of this recording, Holy Monday ngayon. Lumipat tayo mula sa sigaw ng Hosana patungo sa isang eksenang hindi po inaasahan. Ang ating Panginoong Jesus ay pumasok sa templo, ang pinaka-sacred na lugar ng Israel. But instead of silence and holiness, ang nadatnan niya, korupsyon ang nakita ni Kristo. May mga nagtitinda, may nagpapalit ng pananalapi, at tila ba ginagawang negosyo ang pagsamba sa Panginoong Diyos. So what does he did? Anong ginawa niya? Hindi po siya nanahimik. Ang nangyari, binaliktad niya ang mga mesa. Pinalayas niya ang mga nagtitinda sabay-sabi. Sa Matthew 21 verse 13, sabi ni Kristo, "My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves." Kasi bakit ganon? Dahil ang problema ay hindi lang panlabas kundi panloob din. Ngayon, pag-isipan natin. Minsan madali po nating tignan ang mundo at sasabihin maraming mali, maraming corrupt, maraming naliin lang. Pero guys, ang paggunita sa Holy Monday ay hindi lang tungkol sa temple noon, kundi sa temple ngayon. And in 1 Corinthians 3 verse 16, ang sinabi, "Do you not know that you are God's temple?" Ibig sabihin tayo po yun. Kaya kung ang ating Panginoong Jesus ay papasok sa templo ng buhay mo ngayon, ano po ang makikita niya? Tunay bang pagsamba o compromise? Katotohanan ba o sariling interpretation? You see, may mga bagay na mukhang okay sa labas pero sa loob mali. Yan ang tinatarget ng ating Panginoon. Hindi lamang yung behavior natin kundi ang ating puso. Minsan, pagka hinahamon tayo ng katotohanan, uncomfortable to. Uncomfortable. Parang pagbabaliktad ng mesa. But remember, hindi yun ginagawa ng ating Panginoon para sirain ka. Ginawa niya yun para linisin ka. So sa araw na ito mga kapatid, ang tunay na pagsunod sa Panginoon ay hindi lang emosyon, hindi lang tradisyon, kundi katotohanan na may pagbabago. Kaya kapatid, hindi sapat na tanggapin ang hari kahapon, kundi kung hindi po natin hayaan na baguhin niya ang ating buhay ngayon. Dahil ang hari na pumasok sa Jerusalem ay siya ring hari na may karapatang linisin ang ating puso. At kung siya ay tunay na hari, hindi siya mananatili sa labas ng templo mo. Let him in. Let him change your life, kapatid.